At this point in time, pakikinggan po natin yung powerful message po ni Lord that will challenge us to continue to love Jesus and to live passionately for the Lord. Ladies and gentlemen, let us welcome the senior pastor of CIY Church, Bishop Alvin Y. Lapus. Praise God. Thank you, Glenda. Magandang umaga po. Hallelujah. Ang araw na ito'y pinagpala. Dakilang araw na ginawa ng Diyos. I want to congratulate our candidates to be ordained. Sila po ay hindi biro ang dinaanan nila na pagsusulit na interview at may mga umiyak pa po. At isa pong tanong namin kung sakaling hindi kayo makapasa sa interview, ano ang gagawin nyo? Marami sa kanila, lahat ang sagote, maglilingkod pa rin sa Diyos. Amen. May hirap po yung mga tanong. Sapagkat ang paglilingkod sa Diyos, ikaw ay may talaga para ka rin ikinasal sa church na hindi mo ito pwedeng talikuran, kagaya ng, sabi nga, parang kaning isinubo, di ba? Pag napaso, ay ito ay ating iluluwa. Mga kapatid, ang mga itatalaga ngayon, ma-ordain ng mga lingkod ng Panginoon, walang duda po na sila yung mga tinawag ng Diyos. Palakpakan natin sila. Sabi nga po ng isang philosopher na si Mark Twain, sabi niya, the two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Ito daw po yung pinakadakilang mga araw ng buhay natin. At dalawang ito, yung araw na ikaw ay pinanganak. At iyong na-discover bakit ka pinanganak. Naintindihan mo yung purpose natin. Hindi po madaling mahanap ang purpose ng buhay. Hindi rin po madaling may panganak sa mundong ito. Kung hindi ka looban ng Diyos na ikaw ay may panganak, wala ka rito. Kaya be grateful, be thankful, ikaw ay pinanganak. Amen? Hindi ka isang aksidente. Pero may dahilan. At ito rin po yung nagtulak sa akin kung bakit ako nandito. Nahanap ko yung dahilan bakit ako pinanganak. Napakalaking pribileyo na tawagin ka ng Diyos para maglingkod, especially in the full-time ministry. May nakapaloob nitong dakilang pagpapala. Kasi nga sabi ng ating binasa, makikibaghagi tayo sa kaluwalhatian ni Kristo pag siya'y nahayag na. What a great blessing. Amen? But there is a great responsibility na pag tayo nagpastor, naglingkod sa Diyos, hindi sarili ang ating pinaglilingkuran. Hindi natin ginagawang Panginoon ang ating sarili sa mga tupa. Hindi sa hangad na magkamal ng salapi o matanyag. But to be an example like our Lord Jesus Christ. Maging halimbawa tayo. Makibahagi sa pagtitiis ni Kristo. Kaya nga po, ang panahon natin ngayon ay magulo. Ngayon, nagpipilit magtipon ang mga tao sa EDSA. Di ba? Divided ang ating bansa. Bagamat ang Catholic Church, 1,500 na mga pare, meron silang committee yung good governance, hindi na nasusuportahan yon. Pero marami sa mga tao kawawa. At ano ang nakikita natin? Wala silang totoong pastol. They are being influenced and driven by manipulative leaders. And sometimes, ang iba nandun, di alam kung bakit nandoon. That's why
Ang ating bansa nangangailangan ng mga totoong leader. Totoong pastor. Tayo ang ating simbahang ito'y walang kulay politika. Hindi tayo kay Bongbong, hindi rin tayo kay Duterte. Tayo kay Jesus Christ. Amen? Ang ating sinisigaw ang pag-asa, hindi sila mga leader. Kaya nga po, pag ang Diyos merong gustong gawin, nagtatayo siya ng mga leader. If God wants to do something extraordinary, something meaningful and powerful, God raises up leaders. But what a tragedy. Ano? Isang nakakalungkot na bagay. Pag ang Diyos ay tumatawag, pero walang tumutugon. Walang nagre-respond sa panawagan ng Diyos. Madalas kasi sa ating mga nandito, baka meron dito hindi lang ang mga pastorang tinawag. In every area of our lives, meron tayong calling. Mari sa school, education, sa business, sa community, sa church, sa family natin. Pero kung minsan, hindi natin nakikita ang ating mga sarili bilang mga qualified. Kaya nga po, ito ang problema eh. Atin titingnan isang tao sa Bible, isang kwento sa Bible, isang lalaki. For 7 years, naghihirap ang kalambayan sapagkat walang leader. At ang problema rito, hindi niya nakikita at tinitiran kanyang sarili bilang leader. Kaya maraming nabubuhay sa kabiguan, sa pagkatalo at pagkawasak. Ang aking binabanggit yung sa Judges chapter 6. The people are being oppressed by the Midianites. Hindi alam ang gagawin. Sila'y pinapahirapan. Sila'y takot. At parang walang pupuntahan ang buhay nila. Sapagkat nagkasala sila. But they cried out to God. And God listened to their cry. No? Ngayon, merong leader na nandoon. Ang pangalan po niya ay Gideon. Hindi niya nakikita ang sarili bilang leader na tinawag ng Diyos. Na kailangan pang magsugo ang Diyos ng anghel para gisingin yung calling sa buhay niya. Kung minsan pala sa ating mga panalangin, ang sagot ay ikaw. You are the answer to your prayer. Inabit na po yan ni Neil Sedaka. You are the answer to my lonely prayer. Seryoso kasi tayo, kailangan tumawa ng konti. Kailangan munang may ibang salitang angel sa kanya. Kaya sabi niya sa NLT, the angel of the Lord appeared to him and said, mighty hero, the Lord is with you. Maganda sa English eh. Sa sawigan Tagalog, nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh. Sinabi sa kanya, sumasayo si Yahweh, magiting na lalaki. Ito ang nakita ko. The greatest things that can happen in your life is to discover who you are and what you are called to do and what is your mission in life. So itong nabubuhay sa paikot-ikot, patago-tago, no? Gumigiik siya, nagtatago, takot. Kasi bakit hindi niya alam kung sino siya? Kaya, pag na-discover mo kung sino ka, hindi ka pala kuting, tigri ka pala. Meron dito, may mga tigring nandito. Ha? Si Mr. ang leon, di ba? Pero si Mrs. Tigre yan. Sino mas matapang, leon o tigre? Kayo na pong sasagot. Meron pala dito magiging mayor. Kasi galit ka sa nangyayari. Magiging mayor ka pala. Pero hindi mo nakikita yon. Kamukha ni Gideon. Now, the greatest tragedy in life is to remain ignorant of who you are and what you're called to do and who is with you. Ito hindi nakikita ni Gideon. Bine-blame niya ang kababayan nila. Bine-blame si God. Sabi niya, Lord, kung
Kasama ka namin, bakit ganun nangyayari sa amin? Nasaan na yung mga himala na ginawa mo noon? Wala na. Ang problema pala kung bakit walang himala na nangyayari, walang deliverance na nangyayari, kasi hindi niya nakikita ang sarili bilang leader. God always raises up leaders. Nothing significant happens. Walang mahalagang nangyayari kung walang pastor, kung walang leader. Napakahalaga na makita natin yan. Nang tawagin ni God si Gideon, he felt inadequate and overwhelmed. Sabi niya, hindi ko kaya ito. Sino ba ako? Ang nakikita niya yung kanyang kahinaan at yung hindi niya magagawa. Nakalimutan niya kung anong pwedeng magawa ng Diyos. Mga kapatid, ang ating bansa may pag-asa. Kung tatayo lang tayo bilang mga leader, natatakot ako sa bansa natin. Nakangamba ako, nagpinag-pray ko, naging matindigan yung panalay ko sa bansa natin. Masamang kultura ang ating nakikita, pagmumura, pandaraya, pagsisinungaling. Anong pinapakita niyan? Hindi nagagabayan ng tama ang ating bansa. Tayo mali lang tayo. Pero huwag nating mamaliitin yung ating maliit na boses. Maaring may makarinig. Mga kapatid, we need to arise. Sana walang sasama si baka pagkatapos ito may papunta sa EDSA. Sana wag. Hindi doon ang sagot. Nakita na natin yan. 1986. Gumanda ba ang ekonomiya natin noon? Hindi. Nakita na natin. Kasi people power not God's power. Now dito, God wants to demonstrate His power through Gideon. Kung paano siya gagawa ng milagro. Ipapakita ang pwedeng magawa ng Diyos. Ang nakikita ni Gideon, kahinaan niya. But God sees an opportunity to demonstrate His power through the life of Gideon. Mahalin ninyo, tayo ang sagot sa bayan natin. Amen? Hindi alam. Maybe God, magkakaisa ang mga Kristiyano nan. Magkakaisa. Ang lahat ng born again sa Pilipinas, mananalangin. Hindi tayo papayag na maagaw ng demonyo ng diablo ang bansa natin. May prophecy sa bansa natin. Kaya nga nagre-raise up siya ng mga leader, kagaya po ng mga ating nakikita nito. Sabi nga po, God has chosen the weak things of this world to confound the wise. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 1, verse 26 and 29, sabi ni Pablo, mga kapatid, sabi niya, alalahanin ninyo ang iyong katayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao, ay ilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan, at maharlika. Subalit, pinili ng Diyos ang mga may tuturing na hangal sa sanlibutan upang ihiyain ang marunong at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Amen. Parang si Gideon, nakita yung mahina siya. Pero sa ito, hindi sa mahina. Kasama niya ang Diyos. Kasi ang nakikita ni God kay Gideon, opportunity to demonstrate His power through him. Ang nakikita sa atin ng Panginoon, milagro. His strength. Bakit? Dependent ka sa Kanya. Hindi tayo nakadepende sa people power, sa ating apelyido, sa ating mga sariling abilidad. Nakatingin tayo sa pwedeng magawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya mapapahiya yung marunong. Mapapahiya yung mga malalakas. Yan ang sabi ng Bible. Bakit? Gagamitin ka niya. Gagamitin niya tayo. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao. Parang ako. Pogi lang po ako, pero pangkaraniwan lang po ako. Maniwala po kayo. Ordinary. Just ordinary people. Like you and me. Yan ang kanya ginagamit. At ang mga mahihina sa sanlibutan ito, upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya't walang sino mang makapagmamalaki
sa harap ng Diyos. Kaya nga, I want to remind you, there's power in your weakness. There's power in our weakness. Sapagkat dahil mahina tayo, empty tayo, magagamit tayo ng Diyos at pupunuin ng Kanyang Espiritu, ng Kanyang kapangyarihan, ng Kanyang buhay na magdadala ng pagbabago. Amen. Bakit nagre-raise up si God ng mga men and women, mga pastors? To demonstrate His power. Sabi nga ni Pablo sa unang Korinto 12:9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya huwag tayong mag-focus sa kahinaan natin. Mag-focus tayo sa biyaya ng Diyos. Pag tumingin ka sa kahinaan mo, magdi-discourage ka. Hayaan mo ang kahinaan mo yan ang magtulak sa iyo para lumuhod, para manalangin, para magdepende sa magagawa ng Diyos like the Apostle Paul. Kaya sabi ni Pablo, kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. That is paradoxical. Kung kailan ako mahina, doon ako malakas. Ganun talaga sa Bible. Ang nagpapatakas, ibababa. That's paradoxical. Dapat yung mataas yun ang tataas. Ang lingkod, siyang dakila. Ang magbigay ng buhay, siyang magkakabit nito. Di ba? Kaya nga po, sa aking pagtatapos, sabi ko, 15 minutos lang po ako. 3 bagay pong iiwanan ko sa inyo. Una, discover the mighty hero inside you and acknowledge it. Hindi nakikita ni Gideon yung hero na nasa kanya. Yung magiting na mandirigma. There is a lion inside you. Amen? Roaring. Nagpumimiglas. Kaya yung ating mindset, ginagarapon tayo. Hindi mo kaya yan, hindi ka marunong, hindi ka mayaman. No, yun ang ating mindset. Kaya nga, we need to renew our mind para ma-unleash that hero within you. Hindi ito nakikita na Gideon, pero nakikita. Kaya ang unang greeting sa kanya, kinonfirm ng angel kung sino siya. The Lord is with you, mighty hero. Lahat ng mighty hero nandyan, magsabi ng amen. Actually, ba kung sino yung hero nandyan sa atin ngayon? Si Jesus Christ. We are one with Christ. Kaya sabi ni Paul, I have been crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ lives in me. The Christ in you, the hope of glory. Hayaan natin lumabas yan sa buhay natin. Sino bang nasa iyo? Si Jesus. Ano sabi ni Peter? Silver and gold have I none. But what I have, I give to thee. In the name of Jesus, rise up and walk. Ano bang nasa atin? Sino nasa atin? Jesus. The hero of heroes, si Jesus. Kaya nakikita tayo ngayon bilang mga hero. During that time, si Gideon talaga, hero siya, mandirigma. Tayo naman sa ating sarili, wala tayong pagmamalaki. Kaya ang ganda ng pangalan ng ating church, Christ in you. Yun ang ating hero. We are one with Christ. And now, you are a hero. Kasi kung noong naharating ni Kristo, napagtagumpay ni Jesus, napagtagumpay na rin natin. Amen? Sabi nga ng 1 John 4:17 sa NIV, in this world, we are like Jesus. In this world. Not in heaven, but in this world, we are like Jesus. Kung gano'n siya ka-righteous, gano'n din tayo ka-righteous ngayon dahil sa kanya ginawa sa krus. Kung paano siya nagtagumpay, gano'n din tayo magtatagumpay. Ano man ang sitwasyon. Hallelujah. Napakaganda na ating makita. You need to see what God sees in you. God sees the best in you. Now, pangalawa, understand what God calls you to do. Ano ngayon saan tinawag si Gideon? To deliver the people of God in the hands of the Midianites. At kayo po,
anong tinawag sa atin ng Panginoon? Magpapastor po kayo. Mahirap yan. Discipleship, winning soul. Hindi madali. Baguhan ng buhay. Kaya huwag kayong magre-reklamo. Matitigas ang ulo. Kaya nga nandiyan kayo eh. Amen? Huwag mong ireklamo yung mga tao. Kung bakit may pastol, may mga tupang dapat gabayan at pastulan. Magalak tayo na gawin ang ating trabaho. Amen. Hallelujah. Panghuli, be conscious. Be conscious of who is with you. Be conscious. Sino bang sabi ni God kay Gideon, the Lord is with you. Sa inyong misyon, sa ating gagawin, hindi ating sarili lakas, kundi biyaya ng Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Amen. We can do all things to Christ. Huwag kayong matakot. Hallelujah. Makapagpapastol kayong mabuti. There's power in knowing. What you know can change you, can empower you. What you know can set you free. Amen. Kaya nga po, discover that mighty hero inside you. Merong hero sa inyo, minandyan. Na, sabi nga, dito ko magtatapos sa Ephesians chapter 1, verses 17 hanggang 20, sa Amplified. Ito yung prayer ni Paul. Na gusto niya magkaroon ng revelation, understanding kung anong nasa kanila. Ang sabi niya, I always pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may grant you a spirit of wisdom and of revelation that gives you a deep and personal and intimate insight into the true knowledge of Him, of Christ. For we know the Father through the Son. And I pray that the eyes of your heart, the very center and core of your being, be enlightened, flooded with light by the Holy Spirit, so that you will know and cherish the hope, the divine guarantee, the confident expectation to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints, God's people, and so that you will begin to know what the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of His active spiritual power in us who believe. These are in accordance with the working of His mighty strength, which He produced in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His own right hand in the heavenly places. Yung kumilos na kapangyarihan kay Gideon, mas matindi yung kapangyarihan kumikilos sa atin. Yung kapangyarihan bumuhay kay Kristo. Yung kapangyarihan naglulok kay Kristo. Yung kapangyarihan higit sa lahat ng kapangyarihan, ang kapangyarihan ni Holy Spirit. Mamaya, as we consecrate you, dedicate you, another level of anointing and power ang dadalo sa inyo. Pero nag-i-start yan sa ating isip, maunawaan natin. What you don't know can hurt you. You need to know kung ano nakapaloob sa calling na yan. May power, may blessing, may responsibilidad, may dalang pagbabago ang calling na yan. Kaya pag nagpastor ka, hindi ka pwedeng magbago. Magbabago ka. Pag may calling ka, ikaw ang unang nababago. Ikaw ang unang nagiging humble. Ikaw ang unang nagiging halimbawa, example. Ikaw ang unang nagsasacrifice. Kasi hindi kayo mga hirelings, kayo mga totoong pastol ng Panginoon. Amen. Pagpalain kayo ng ating Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah. God bless po.